po pala live. Okay, live na tayo. Hello, good afternoon. Welcome po sa BS. Start na po tayo. Okay, sige tita. 23 tsaka 24. Sige po. Jeremiah chapter 20 ay Jeremiah chapter 30 chapter 23. Narito ang bagyo. Narito ba yun? Di ko makita eh. Ayan. Ay. Po narito ang bagyo ng Panginoon. Ang puot ay lumabas na, isang paikot-ikot na unos. Ito ay di ko sa Rael. Iba na lang pabasahin mo, di ko masyadong makita kasi may mga basag-basag kasi nakaganon. Sige, tita. Kasi ito kasing ginagamit ko. Okay. Sige, okay lang po. Thank you, tita. Sige, save ka na lang po ni Arshan. Wala pa ata si Ara Joy. Sige na lang, Arshan. Jeremiah chapter 30 verse 23 to 24. Narito ang bagyo ng Panginoon. Ang puot ay lumabas na. Isang paikot-ikot na unos. Ito ay sasabog sa ulo ng masama. Ang mabangis na galit ng Panginoon ay hindi uurong hanggang sa kanyang maigawad at hanggang maisagawa niya ang balak ng kanyang isipan. Sa mga huling araw ay inyong mauunawaan ito. Okay, amen. Thank you po. Ate Arshan, tayo po yung manalangin muna. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon muli na kami ay iyong pong pinagtipon-tipon upang pag-aralan ng iyong salita. Ipahayag mo po sa amin ang katotohanan sa mga salitang aming babasahin at upang ito ay magpatibay at magpalakas sa bawat isa sa amin pong paghihintay sa iyo, Panginoon, sa iyong pagbabalik. Salamat sa iyong patuloy na pag-iingat at pagsama sa bawat isa sa amin. Ikaw po ang papurihan sa lahat. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So dito po tayo muna sa verses 23 and 24. So kung maaalala nyo po, and I think mas maganda kung review natin sandali, no, yung nangyari po ay napag-usapan natin kahapon. So kahapon po, 'di ba, napag-alaman natin na itong binabasa po natin is again hindi po to patungkol lamang, no, sa literal na pagbabalik ng Panginoon sa mga Israelita mula po sa pagkabihag nila sa Babylonia. So sana sa inyong pong pag-aaral at pagbabasa ng Jeremiah chapter 30 at 31, naka-fix na po at nauunawaan na po natin na ito ay higit pa doon sa physical or doon sa pagbabalik ng bansa ng Israel doon sa kanilang bansa mula sa kanilang pagkabihag sa Babylonia, no? Again, lagi po nating tandaan, hindi lang po ito patungkol sa mga physical, no, na pagliligtas, but again, it's more than that, no? Higit pa roon, and that is the spiritual na pagliligtas ng Panginoon. So, yung mga nakaraan na nabasa natin kahapon, ano po yun, no? Yun ay pinakita yung pangako, pinakita yung pagliligtas, pinakita po doon yung kaginhawaan, katiwasayan na ibibigay, no, ipagkakaloob ng Panginoon. Ngayon naman, it's the opposite, no? Ngayon naman, kung yung sa verses 1 to 22 ay patungkol po sa mga iniligtas ng Panginoon, ngayon verses 23 to 24 talks about yung makakatanggap ng galit, puot, no? At yung justice, hustisya. Kaya kung mababasa niyo po dito sa 23, narito ang bagyo ng Panginoon, no? Narito ang bagyo ng Panginoon. So, sino bang naka-experience na dito ng bagyo? Yung bagyo talaga, hindi yung ulan lang. Yung binagyo talaga na sobra, no? Kami, I remember, na-experience po namin yung, anong year yon? 2022? No. 2021. 2021, yes. Wala pa po yung no, hindi pa po ako nagsimula noon. Nasa kamunduhan.
And umuwi po kami noon sa Surigao and naiwan po ako doon. Di pa ako nakabalik agad dito, so magtagal ako nagstay doon. And plano ko po bumalik dito sa Bataan mga after birthday ko noon, no? Parang 2022 February, tama ma? 2022 February dito, after noon dapat dito na ako. Pero December 2021, ayun, dumating yung bagyo. Anong pangalan ng bagyo na yon? Odette. Si Odette. Hindi niyo nakakalimutan, ha? Okay, si Odette. Kung nakalimutan ko na yan. Si Odette, no? So, ayun, during that time, napakaano talaga ng ulan. As in, kala ako, dun talaga ako napaisip ganito pala, no? Yung experience ng ganung bagyo. Hindi lang namin naranasan yung parang rumaragas ang tubig or yung landslide or yung parang flood ba, flash flood. Kumbaga, malakas lang talaga. And ano yan, anong oras yung nagsimula? Hapon, no? Hanggang gabi? Mga around alas 3, no? Hindi, Alauna pa. Alauna pa lang. Oh, grabe na, no? Tapos, anong oras yung natapos? Mga mag-alas 6. Alas 6, no? Umupa na. So, imagine, no? 5 hours kami. And may time na tahimik kaming lahat, no? Tahimik kaming lahat. Yung pala, nagpe-pray na. No? Sorry, Lord. sorry na. Doon na nangyari. Kung mamatay man kami. Sorry. Yung mga ganong bagay, no? Grabe talaga. As in, grabe. And pagkatapos noon, I think, kinabukasan, lumabas kami, nakita namin, sira talaga halos lahat. So, as in, sira talaga. Nakakatakot, no? Pero itong binanggit po dito na ang bagyo ng Panginoon. So, again, kung kahapon pinag-usapan natin yung pagliligtas, hindi lang yung tungkol sa physical. Ito naman, ganun din. Yung bagyo or yung puot is hindi lang physical na hanggang physical lang yung sakit, no? But ito po ay tungkol sa, again, it's spiritual punishment. Ang puot ay lumabas na isang paikot-ikot na unos. Ito ay sasabog sa ulo ng masama. Okay? So, teka lang. Verse 23, ng masama. Hindi po ng masasama. Wait lang po check ko lang. Kasi minsan, kapag singular and plural, magkaiba po ang kahulugan nun. No? Merong ano doon, may specific detail po doon. Head of the wicked, ng masama. Okay. It will burst on the head of the wicked. Okay. So anyway, from now, siguro ano lang natin yun nga, yung mga masasama, no? So, verse 24, ang mabangis na galit ng Panginoon ay hindi uurong hanggang sa kanyang maigawad at hanggang maisagawa niya ang balak ng kanyang isipan. Sa mga huling araw ay inyong maunawaan ito. So, ano po ito? Patungkol po ito sa final judgment, no? Dito na po yung paghahatol ng Panginoon sa mga kambing. Okay? Yung sa mga nasa kaliwa. Kung matatandaan niyo po yung mga previous Sunday, mga nasa kaliwa. Yes, ito na po yun. Darating po yung time. So, ibig sabihin, sa pagliligtas po no, ng Panginoon, kasi kahapon yung napag-usapan natin sa pagliligtas po ng Panginoon, dandun din po yung paghuhukom niya. Okay? On that day, yun nga yung pinag-usapan natin, yung araw na iyon. And kahapon nasagot na natin, hindi yan patungkol sa 70 years, no? After 70 years, no? But ito po yung darating, no? Again, sa hinaharap na pagbabalik ng Panginoon. So, sa araw po na iyon, nandun yung pagliligtas, nandun din po yung huhukom. So, hanggang, sabi dito, no? Hindi yun uurong. Wala na po yung urungan, no? Kumbaga, tapos na yung grace and yung mercy, no? But ito na yung time na ibubuhos na po ng Panginoon yung galit niya, no? Yung puot niya para sa mga anak ng pagsuway, no? Anak ng mga pagkasira, no? So, again, we praise God kasi tayo po ay nakatanggap ng habag ng Panginoon. Kasi if not, we will not be saved. Hindi tayo maliligtas. So yun po ang sa chapter 30. Ngayon magpapatuloy tayo sa chapter 31. Okay, babasahin po natin yung verses 1 to 6.
Or sama na lang natin yung 7 siguro. Wait lang po Sige, basahin natin yung 7. Okay? Sige po, sino ba nagbasa? Ate Arshan, pakibasa po, 1 to 7. Jeremiah chapter 31 verse 1 to 7. Sa panahong iyon, sabi ng Panginoon, ako ang magiging Diyos ng lahat ng angkan ni Israel, at sila'y magiging aking bayan. Ganito ang sabi ng Panginoon. Ang mga taong nakaligtas sa tabak ay nakatagpo ng biyaya sa ilang, nang ang Israel ay maghanap ng kapahingahan. Ang Panginoon ay nagpakita sa kanya mula sa malayo. Inibig kita ng isang walang hanggang pag-ibig, kaya't ipinagpatuloy ko ang aking kagandahang loob sa iyo. Muli kitang itatayo, at ikaw ay muling maitatayo, o Birhen ng Israel, muli mong gagayakan ng iyong sarili ng mga tamborin, at lalabas ka sa pagsasayaw ng mga nagsasaya. Muli kang magtatanim ng mga ubasan sa mga bundok ng Samaria. Ang mga tagapagtanim ay magtatanim at masisiyahan sa bunga. Sapagkat magkakaroon ng araw na ang mga bantay ay sisigaw sa mga burol ng Ephraim. Bangon at tayo'y umahon sa Sayon, sa Panginoon nating Diyos. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, umawit kayo ng malakas na may kagalakan para sa Jacob, at magsihiyaw kayo dahil sa pinuno ng mga bansa. Magpahayag, magpuri at magsabi, O Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan, ang nalabi ng Israel. Thank you, ate. Ganda to, bangon. May lakas talaga, ate, bangon. Parang yun ang niya, no? Bangon. Tindig. Alright. Okay, thank you, ate Arshan. Okay, so simulan na tayo sa ating quiz. Kasi, diba, pag nag-aaral, may quiz talaga, no? So, tatanong ko po, no? Verse 1. Sa panahong iyon, sabi ng Panginoon, ako ang magiging Diyos ng lahat ng angkan ni Israel at sila'y magiging aking bayan. Sino po ang tinutukoy dito? Okay, again, lagi niyo pong tandaan, nasa chapter 30, we praise God kasi nahayag sa atin na again, hindi po yun sa pagliligtas lamang sa Babylonia, but ito po yung pagliligtas talaga na darating sa pangalawang pagbabalik po ng Panginoon. At sino ang ililigtas? So ito sa verse 1, no? Sino ang mga ililigtas? At sino ang tinutukoy dito sa verse 1, no? Sa panahong iyon, sabi ng Panginoon, ako ang magiging Diyos ng lahat ng angkan ni Israel at sila ay magiging aking bayan. Ito po ba ay patungkol sa lahat ng Israel? Mga pinili. Okay? So, mga pinili. Yun, given na po yun, no? Mga pinili po talaga. So, ibig sabihin, hindi lahat ng Israel. No? Ako'y magiging Diyos ng lahat ng angkan ni Israel. So, ito pa, para mabigyan ko po kayo ng ideya, ito pong sinasabi po dito sa verse 1, hindi po ito yung mga naiwan sa pagkabihag doon sa Babylonia. Okay? Hindi po ito patungkol sa mga bihag na naiwan doon sa Babylonia. Okay? So, ito po actually verse 1 na sinasabi na ang lahat ng angkan ni Israel, okay? Mas maintindihan natin siya kung atin pong iintindihin ano ba yung sinasabi dito na sa panahong iyon. Okay? So, tanong ko lang po kayo, ito, review lang po to, no? Ano nga tong panahon na ito? Ito po ba yung after 70 years? Hindi. Okay, ano to, Jamie?
Ano yung panahong iyon na binabanggit dito? Para klaro po sa atin, no, sa ating pag-aaral. Ano nga ito? Anong panahon nito? Yung tinutukoy sa Jeremiah chapter 30. Which First, is? yung huling araw. Okay. So yung panahong iyon na binanggit po sa verse 1 is yung nabanggit po sa chapter 30 ng mga huling araw. So ibig sabihin po yung pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Okay? So sa panahong daw iyon, ako magiging Diyos ng lahat ng angkan ni Israel. Okay? Lahat ng angkan ni Israel. Imagine, again, hindi po ito tungkol sa yung mga nabiyag sa Babylonia, but tungkol po ito sa darating na panahon na pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. At kung titingnan niyo po ngayon ang nangyayari sa Israel, sila po ba ay mananampalataya ng totoong Diyos? Sa ngayon, kung titingnan niyo, sila po ba ay mananampalataya ng totoong Diyos? Ngayon, nakikita niyo, sila ba'y sumasamba sa totoong Diyos or hindi? Hindi. Ayun, sabi ni Lola, hindi, no? Kaya, okay. Thank you po, Lola. So, tama po yun. Hindi po sila sumasamba sa tunay na Diyos. Ngayon, sino pong sinasamba nila? Ano po yung sinasamba nila? So, again, nananatili po sila doon sa lumang tipan. Okay? Kaya nga merong Judaismo or Judaism. Yun po yung kanilang sinusunod, which is, mababasa natin yan sa mga Pariseyo. Sa New Testament, kung paano po kung anong paniniwala ng mga Pariseyo na mababasa niyo po sa New Testament, ganun din po ang kanilang pinapaniwalaan hanggang ngayon. Yun at yun pa rin. So, kanila pa rin pong nire-reject si Jesus Christ. Hindi po nila tinatanggap si Jesus Christ. Okay? So, yun po ang kalagayan ng Israel ngayon. Okay? Most of the Israel. Meron namang naliwanagan na. Pero most of the Israelites until now, ganun pa rin po, sarado pa rin po ang kanilang pag-iisip. Now, bago po tayo magpatuloy, bigyan ko lang po kayo ng ideya, ano yung binabanggit dito ng Panginoon nang sinabi niya, at sila'y, ako ang magiging Diyos ng lahat, at sila'y magiging aking bayan. So, ito po ay actually, hindi na po ito bago. Ito po ay promise na ng Panginoon noong una pa man. Imagine, promise na po ito ng Panginoon noong una pa man. Babasahin natin, pupunta tayo sa Genesis chapter 17. Imagine, Genesis pa lang, no? Genesis chapter 17, verse 7. Basahin ko po para sa inyo. Aking itatatag, okay? Aking itatatag ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi, kahit sa iyong pagkamatay sa buong lahi nila, isang tipang walang hanggan upang maging Diyos mo at ng iyong binhi. So ito po yung binabanggit dito sa Jeremiah chapter 31 verse 1 na sinasabi ng Panginoon. So ibig sabihin, hindi ito first time na sinabi ng Panginoon. Simula pa man nung una, in the book of Genesis, sino bang kinakausap dito ng Panginoon sa Genesis 17:7? Si Abraham. Ito po ang tipan ng Panginoon kay Abraham. Kaya nga napapansin nyo dyan, ang tipan na ito ay hindi normal na tipan, hindi normal na covenant. But ano yan? Tipang walang hanggan. So kung babasahin nyo sa English, mas maganda siya pakinggan. Everlasting covenant. Everlasting covenant. Okay? So, yun po ang promise ni Lord na I will be their God, I will be your God, and you will be my people. So yun po yung promise ni Lord nung una pa man sa Genesis 17. And kung mapapansin po natin sa ating mga binasa ng mga nakaraan, hindi pa talaga yun tunay na nangyayari. Tama? Mag-agree po ba kayo? Until now, hindi pa yun nangyayari. I mean, yes, meron namang bumabalik, meron na sumasamba sa Panginoon. Pero kasi, ito pong binabanggit sa Genesis 17 verse 7,
ito na po yung yung finale talaga na they will be my people, I will be their God. Okay? So, may cross-reference po dito na wait lang po Okay. So, tandaan niyo po yung Genesis 17:7. Okay, tandaan niyo po ito. Itong sinabi dito, the very words na sinabi po dito. Kung meron kayong mga external Bibles, tingnan niyo ngayon. Magja-jump ako sa New Testament. Okay? Magja-jump tayo sa New Testament. Okay, sabay-sabay tayong mag-jump. Okay. Jump shot. Okay, Look and listen. Lucas chapter 1. Okay? Lucas chapter 1, 54 to 55. Tingnan nyo po. Ito po ay ang awit ni Maria. Awit ni Maria nung siya po ay hinayagan ng anghel about po sa pagkapili sa kanya, no? Na siya ang magdadala ng banal na anak, no? So ito po yung sinabi niya. Tinulungan niya ang Israel na kanyang alipin bilang pag-alala sa kanyang kahabagan. In verse 55, tulad ng sinabi niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang binhi magpakailanman. Okay? So, okay, ang mga gutom. Wait lang, bakit iba yung ko? Wait lang po 53. Hindi. Tinulungan niya Israel bilang pag-aalala sa kanyang kahabagan tulad ng sinabi. Yes, okay. So, ito po yung binabanggit dito sa Luke chapter 1 verse 54 and 55, no? Na ito yung sinabi ni Maria nung inihayag na sa kanya ang tagapagligtas. And sa kanya pong pag-awit, tingnan niyo yung sinabi niya, no? Tinulungan niyang Israel na kanyang alipin bilang pag-alala sa kanyang kahabagan. Tulad ng sinabi niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang binhi magpakailanman. Ano ba yung sinabi ng Panginoon kay Abraham? Yun po yung binasa natin kanina sa Genesis 17:7. So ibig sabihin, dito na-realize ni Maria na yung pinangako ng Panginoon kay Abraham sa Genesis 17 verse 7 is matutupad dahil dumating na si Jesucristo. Ito hindi pa po buntis na pala si Maria. Inihayag na sa kanya. So kung babasahin niyo po yung Luke chapter 1, yung panalangin ni Maria, doon niyo makikita na dineklara niya na, Lord, ito na talaga, inilala mo talaga, no? No, naging tapat ka sa iyong pangako. So yun po ang binabanggit doon. Okay? Alright? So, nakita ang pagsasakatuparan nito nang si Maria ay umawit. Okay? So yung pangako sa Genesis, hindi pa talaga fully na isakatuparan, but kumbaga, yun yung parang doon na magsisimula, no? Dahil nga naihayag na yung tagapagligtas, no? And para mas maging maintindihan po natin yung verse 1, pupunta tayo sa Romans 11:26. Tingnan po natin yung Romans chapter 11 verse 26. Di ba may nabanggit po sa verse 1, no? Ang lahat, ako ang magiging Diyos ng lahat ng angkan ni Israel. So, actually, ito pong Jeremiah 31 verse 1 ay binanggit din po ni Pablo. Okay, binanggit yan ni Pablo sa Romans 11 verse 26. Tingnan niyo po ang binanggit ni Pablo. Sa ganoon, ang buong Israel ay maliligtas gaya ng nasusulat. Lalabas mula sa Zion ang tagapagligtas, ihiwalay niya ang kasamaan mula sa Jacob. Okay? Ang buong Israel. And I remember na BS na natin tong Romans, no?
And hindi ko lang maalala kung ano po yung sinabi natin tungkol dito sa buong Israel. And ang tanong dito, is it literal na buong Israel ay maliligtas kasama yung mga dating mga simula pa nung simula? Lahat ba ng Israel ay maliligtas? Kasi sabi dito, sa ganoon ang buong Israel ay maliligtas. Para po maintindihan nyo po, yung konteksto nitong Romans 11, ang konteksto po ng Romans 11 is sinasabihan po ni Pablo yung mga hentil na wag silang magmalaki. Why? Kasi kung hindi dahil sa pagkabulag ng mga Hudyo, hindi po mag-overflow yung kaloob, no, yung grasya sa mga hentil. Kumbaga, pinahintulutan ng Panginoon na maging matigas ang mga Hudyo upang mabuksan yung kaligtasan para sa mga hentil. Pero sabi ni Pablo, darating ang oras na sila naman, yung mga Hudyo naman, ay mabubuksan ng kanilang, mahayagan sila ng Panginoon at sila din ay maniniwala sa Panginoon. And I remember, nabasa po natin ito na gagamitin ng Panginoon yung pagkaligtas ng mga hentil upang parang mainggit, parang ganoon, para mainggit itong mga Hudyo at sila'y hanapin nila ang Diyos. No, parang ganon. So, maganda na ma-review natin yung Book of Romans. Pero yes, ito po yung kadugtong noon. Sabi ni Pablo, sa ganoon, ang buong Israel ay maliligtas gaya ng nasusulat. No? Lalabas mula sa Zion na tagapagligtas, ihiwalay niya ang kasamaan mula sa Jacob. So, meron pong sinabi gaya ng nasusulat. So, ano ba to? Saan ba to naisulat? Okay? Ano ba yung reference ni Pablo nung sinabi niyang gaya ng nasusulat? So, may kita po natin ito sa Isaiah 59:20. Okay? Pupunta ako sa Isaiah 59:20. Naka-follow pa po ba tayo? Okay, Isaiah 59:20. Ang isang manunubos ay darating sa Zion at sa kanila sa Jacob na humihiwalay sa pagsuway, sabi ng Panginoon. Okay? Now, meron po akong naobserbahan dito. Pansinin niyo po sa verse 20, pareho, no? Ang isang manunubos ay darating sa Zion. At sa kanila, sa Jacob na humihiwalay sa pagsuway, sabi ng Panginoon. So, meron dalawang klase ng tao kung bakit po dumating ang manunubos. Para kanino? Una, darating siya para sa Zion. Okay? Para sa Zion. At, sa kanila, sa Jacob na umihiwalay sa pagsuway. So sa Tagalog, ganito yung pagbasa natin. Kung babasahin niyo po sa English, ang ibig sabihin po netong sa kanila, sa Jacob na umihiwalay, ito po yung mga faithful men ng Israel. Ito yung mga sumunod sa Panginoon. Okay? Ito yung mga sumusunod sa Panginoon. Naririnig niyo po ba ako? Okay? Dalawang tao. Pero, again, verse 20, dumating ang manunubos para sa dalawang klase ng tao. Para sa Zion, which is, again, Israel, at sa kanila, sa Jacob na umihiwalay sa pagsuway, mga faithful men na sumusunod sa Panginoon. Pero pansinin niyo po, balik po tayo sa Romans 11:26. Sa ganoon, ang buong Israel ay maliligtas gaya ng nasusulat. Ito na, lalabas mula sa Zion ng tagapagligtas. And take note of this second part. Ihihiwalay niya ang kasamaan mula sa Jacob. Sa Isaiah 59:20, mga tao na humihiwalay sa kasamaan. Ibig sabihin, mga faithful men. Pero dito na sa Romans 11:26, medyo na iba na. Ihiwalay niya ang kasamaan mula sa Jacob. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin po nito, kahit ang mga tapat kung tawagin sa mata ng tao, ay nangangailangan na nagliligtas sa kanila. Kasi yes, sila po ay namuhay ng tapat sa Panginoon.
pero iisa lang ang makakapaghiwalay sa kanila mula sa kasamaan. Naintindihan niyo po yun? Yes, namuhay sila na hiwalay sa pagsuway or hiwalay sa pagsuway or sa kasamaan, pero hindi iyon ang makakapaghiwalay mula hindi po iyon ang makakapaghiwalay sa kanila mula sa kasamaan. Sana naintindihan niyo po yun. Iisa lang ang makakapaghiwalay sa kanila mula sa kasamaan. Sino yon? Yung lalabas mula sa Zion na tagapagligtas. So, kung papansin niyo sa Isaiah, bakit kailangan pa ng isang manunubos yung mga humihiwalay sa pagsuway? Di ba? Bakit kailangan pa ng mga taong iyon? Imbis na namumuhay naman sila na sumusunod, hindi sila sumusuway, pero kailangan pa rin nila ng manunubos. Kaya very important po yung sinabi sa Isaiah 59:20 na ang isang manunubos ay darating sa Zion at sa kanila sa Jacob na humihiwalay sa pagsuway. Kasama sila. Ibig sabihin, pinapakita doon na kailangan pa rin nila ng magliligtas sa kanila. Kailangan pa rin nila ng maghihiwalay sa kanila mula sa kasamaan. Naintindihan niyo po yung mga kapatid? And sino yung tagapagligtas na yon? That is Jesus Christ. Now again, the question remains, sino tong buong Israel? Okay? Sino tong buong Israel? Does it mean all Israelites in the future na darating? Ibig sabihin po nun, buong Israel? Well, the answer is, sagutin ko na lang po, hindi. Okay? Ito pong sinasabi dito ni Pablo na buong Israel. Kaya nga mag-ingat po tayo sa all and yung mga word na all, buo. Diba? John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son. The world. Pero hindi po ibig sabihin na buong mundo, buong lahat ng tao. And it's the same thing kay Pablo ngayon na sinabi niya buong Israel. Hindi po yan lahat ng Israel. But sino to sila? Ito po yung mga naiwang Israelitang mananampalataya sa panahon ng kapighatian. Tayo po, ang pinag-uusapan natin dito is yung sa darating na panahon. And narinig niyo na po ba yung tribulation? Tribulation. Sino na nakarinig dito ng tribulation? Nasa ano po yan, Revelation. Tribulation, ano ba yung tribulation? Yung tribulation po is 7 years. Okay? 7 years. 3.5 years na false. Hindi. Ano ba yung mauna sa kanila? War. 3.5 years na war and 3.5 years na false peace. Yan po yung tribulation. And sa panahong pong iyan, kaya nga tinatawag na panahon ng kapighatian, dito po talaga ipe-persecute yung mga mananampalataya. Dito po, kung narinig niyo na yung mga chip, no? Kapag wala kang chip, wala kang tatak, hindi ka makakain, so on and so forth. So far, yun pa lang pong naririnig ko about po doon, pero hindi ko pa po talaga siya napag-aralan. So ayoko po mag-comment masyado doon kasi hindi pa tayo sigurado. Pero ito pong sinabi ni Pablo sa Romans 11:26 na buong Israel, ito po sila yung mananampalataya, yung mga naiwan na mananampalataya. Sila lahat, yun. Hindi lahat ng Israel, but sila yung mga naiwang mananampalataya. Okay? So, ibig sabihin, kung babalik na tayo sa Jeremiah 31, verse 1, tanong ko po sa inyo, sino tong lahat ng angkan ni Israel? Sino po to? Na-explain na po natin kanina. So, nire-review ko lang. Sino po tong Naiwan. Ano dahil? Naiwan. Okay. Kailan? Saan sila na? Okay. Again, yung binabanggit po dito na sa panahong iyon, lahat ng angkan ni Israel, ito po yung mga naiwan na mga Israelita sa panahon ng kapighatian. Okay? Sila po ang binabanggit dito ng Panginoon.
So, kung makikita niyo po dito sa verse 1, connected talaga siya sa sinabi ni Pablo at sa mangyayari po na binanggit na rin po sa Revelation. Okay? So, yun po yung binabanggit dito sa verse 1. Ito po yung coming. Kaya nga, kanina tinanong ko, ano bang ibig sabihin ng panahong iyon? Di ba? Ano ba yung binabanggit doon? And ang sagot is, ito po yung time na pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Pangalawang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. At sa time na yun, sa pagbabalik niya, maliligtas yung buong Israel. At yun po yung mga, hindi lahat, but yung mga naiwang mananampalataya sa panahon ng kapighatian. Sana naging clear na po sa inyo. So you see, we are in the New Old Testament, but we are already talking about the Revelation. Di ba? Okay? May tanong po ba tayo? And di ba itong sinabi ng Panginoon, ako ang magiging Diyos ng lahat at sila'y aking magiging Diyos. This was the promise in Genesis. Di ba? Natandaan nyo, di ba? Bumalik tayo sa Genesis kanina. Ito po yung promise. And it will happen, ito po yung mangyayari doon sa panahong iyon. Yung pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Okay? So sige, mamaya mas ma-realize at mas ma-appreciate nyo po ito kapag naintindihan nyo na mababasa nyo yung tayo, yung mga hentil. Kasama po tayo dito sa verses 1 to 6 actually. Nandito po tayo. Pero again, ang pinag-uusapan po natin yung Israel talaga. Israel, I mean, literal na Israel. Yung mga mananampalataya sa lipi ng Israel. They will be saved in the future. God will save them in the future. Okay? Kaya nga maganda mabasa niyo yung Romans 11. Mas marirealize, mas maintindihan niyo po itong pinag-uusapan natin ngayon. Okay? So verse 2. Wow, 5:22 na, verse 2 pa na tayo. So anyway, sabi ko sa inyo, mahaba po talaga to. So, verse 2. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang mga taong nakaligtas sa tabak ay nakatagpo ng biyaya sa ilang na ang Israel ay maghanap ng kapahingahan. Okay, tanong ko po kayo. Gusto ko lang po ng honest answer at ano lang po, no? Di ba binasa niyo po yung chapter 30? Di ba binasa niyo po yung chapter 30 at binasa niyo yung chapter 31? Ngayon, nung nabasa niyo po yung verse 2, ano po yung unang naisip niyo nung binasa niyo po yung verse 2? Saan po ito patungkol? Kasi again, ang konteksto, kasi ganito, kasi di ba, ang binabasa natin, yung Israelita na bihag sa Babylonia. Di ba yun po yung pinag-uusapan natin? Di ba? And we are reading chapter 30 and 31. So, with that in mind, sa pagbabasa niyo po kanina, ano po yung naisip niyo dito sa verse 2? Yung mga nagbasa po, yung mga nagbasa ng chapter 30 at 31. Anong binabanggit dito na ang taong nakaligtas sa tabak ay nakatagpo ng biyaya sa ilang? Sige, Dad. May tanong ka ba, Dad? Or may sasabihin? Di ba sa verse 30, ako sinabi doon yung yun nga yung mag-ano siya ng ano yun, tabak. Doon sa mga taong hindi sumunod, di ba? Di ba yun? Ito ba yung Dad? Ayan. Ibig sabihin yung mga yan yung mga yung sa verse 2, yung mga yun, hindi na ano sabi sa verse 2? Nakaligtas. Nakaligtas sa tabak. Yun yung mga yung sumunod sa yung nagpabihag? Yung nagpabihag? Kasi parang, ewan ko lang kung nagigets ko yung sinabi mo, Dad, yung parang nagsabi si Lord na kung sino man ang hindi magpabihag, sila hindi sumunod na umano sa Babylonia, di ba, bibigyan niya ng tabak. So, ito yung mga nakaligtas. Tabak. Sa tabakan. Okay. Nagets ko si Daddy. Nagets niyo po ba si Daddy?
Yung Sige, yung mga hindi nagpabihag, hindi sumunod na magpabihag, di ba? Yung mga, hindi. Yung mga nakaligtas, yun yung nagpabihag. Nagpabihag. Oo, kasi hindi sila Sumunod. hindi sila naparusahan ng Panginoon, tama. Okay. Alright. So sige, sino po mag-agree kay Daddy? Sa mga nagbasa. Si Jamie parang agree. Gaganon. Agree, Jamie? Agriculture? Sige. Sino pa? Or baka may iba po masabing iba na yung mga nagbasa po. Ate Arshan, Ate Ara Joyce. Yung mga taong nakaligtas na nakakita ng kapangyarihan ng Panginoon, binigyan sila ng kapangyarihan. Yung mga nakaligtas, Mga nakaligtas po, no? yung mga taong nakaligtas sa digmaan, binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan. Dahil Okay. Ayun. Thank you po, Lola. So, magandang hint po yun yung nakaligtas sa digmaan. Magandang hint po yun, okay? Sige, baka may madadagdag pa po yung iba. Salamat po. Bago tayo magtapos, sa verse 2 na tayo magtatapos. Okay, so, nagigets ko po lahat nung si Arshan yun din daw. Okay, nag-thumbs up si Ate Arshan. No? So, ayun nangyari. Okay. So, yung binaba... Nagre-react na kayo Try ko nga. Wala, hindi gumagana yung akin. Teka lang. Hindi pala nakaano. Hindi, pwede na. Okay, anyway. Alright, so, yung binasa ko rin po ito, yun din po yung naisip ko. Yung nakaligtas sa, yun nga yung sinabi na hindi, yung mga sumunod sa Panginoon, kumbaga nagpabihag, sila yung mga naligtas sa tabak. Kasi, hindi sila pinatay, di ba? Kasi, di ba, nag-warning si Lord na kapag kayo hindi kayo nagpabihag sa Babylonia, ako'y magpapaganito ganyan. Tama? Okay? Well, yun din po naisip ko nung una. Pero po pala, ito palang verse 2 is hindi po yung tungkol doon sa yun yung nangyayari sa Israel at Babylonia. But, kung ang verse 1 ay pag-aalala ng Panginoon sa kanyang pangako mula pa nung sa Genesis, ang verse 2 naman ay pag-alala ng Panginoon ng una niyang iligtas ang mga Israelita sa pagkabihag din. Pero hindi sa Babylonia. Pagkabihag mula sa Ehipto. Why? Kasi, pansinin niyo po yung verse 2. Ang mga taong nakaligtas sa tabak ay nakatagpo ng biyaya sa ilang. And sino po ba yung ano pong nangyari sa mga Israelita nung sila po'y naligtas mula sa pagkabihag sa Ehipto? 'Di ba sila po ay nagpaikot-ikot sa ilang for 40 years. So ibig sabihin tong verse 2 ay pag-alala ng Panginoon sa kanyang pagliligtas. Kumbaga pinire-remind ng Panginoon ito mga Israelita, no? Na remember, niligtas ko kayo. No, lahat ng mga nakaligtas sa tabak. Okay. Bakit tabak? Kasi nga po nung sila po ay lalabas na ng Ehipto, 'di ba hinabol sila ng mga taga-Ehipto? 'Di ba hinabol sila kasama yung mga tabak nila? 'Di ba? Kaya nga sabi ko yung sinabi ni Lola na nakaligtas sa digmaan, yun magandang hit yun. Kasi yun din po talagang nangyari, hinabol sila ng mga Ehipto, taga-Ehipto. Kasi nga, lalabas na sila ng Ehipto, pero sila'y naligtas. And, pagkatapos ng pagkaligtas nila mula doon sa tabak, sila po ay nakatagpo ng biyaya sa ilang. Doon pinakita ng Panginoon ang, biyaya, provision ng Panginoon. Imagine, nasa ilang sila for 40 years. Pero paano sila nabuhay? Kasi binigyan sila ng Panginoon ng tubig. Binigyan sila ng Panginoon ng mana, no, yung bread from heaven. 'Di ba? That's grace, 'di ba? And may binanggit dito nang ang Israel ay magganap ng kapahingahan. So dito mabibigyan tayo ng idea, ano bang ibig sabihin talaga ng kapahingahan? So kung babasahin po natin yung entire Bible, meron pong isang ibig sabihin itong kapahingahan.
no? One of the meaning of this is yung pagkaligtas mula sa ano yun? Okay, teka lang po ah. Okay, ito yung pagkaligtas mula sa pagkaalipin. Okay? Kung babasahin niyo po yung Bible, ang binabanggit na kapahingahan, usually na ginagamit, itong word na kapahingahan ay patungkol sa pagkaligtas mula sa pagkabihag. So dito sa konteksto na to, di ba sabi natin, ito pa ay tungkol sa pag-alala ng pagkabihag nila sa Ehipto. Nung ang Israel ay maghanap ng kapahingahan, the Lord saved them. Di ba? Kasi nabihag sila naalipin sila for 400 years sa Ehipto. And the Lord, they called to the Lord and the Lord saved them. Diba? Okay? And ganun din po tayo. Diba? Ano yung kapahinga natin? Ano yung Sabbath rest natin? Ito dapat clear na po ito sa inyo. Ano yung Sabbath rest natin? Diba? Isa yan sa mga 10 kautusan. Diba? Sabbath day, no? Sabbath day, napaka-importante yan. Ano ba yung kahulugan ng Sabbath day? Sino po nakakatanda dito? Yun ba yung kada Sunday, wag kang magtatrabaho? Kapahingahan. Ha? Yes, kapahingahan ba? Yes, anong kapahingahan po yun? Sabat. Ha? Hindi magtatrabaho. Okay, sa konteksto ng mga Hudyo, yun ang pagkakaintindi nila. Ay, Tradition. Pinaka-tradition yung Seven Day Adventist pagsama ba lang? yes. Tama si Lola. Ayun, magandang ano yun, no? Yung kumbaga, tradisyon yun ng isang relihiyon. Yung Sabado, wala silang rest day nila, tapos nangingiling sila talaga. Bible, basa-basa lang sila ng Bible, maghapon. Yun ang kanilang, ang Seventh Day Adventist. Yung Sabado. Yes, thank you po Lola, no? So maganda yon. Yun po ang pagkakaintindi ng tao. So, yun po ang practice na yan, SDA, kasi ang Sabbath talaga, Sabado naman po talaga. Okay? So, literal po yun na pagkakaintindi. Kapahingahan, wala kang trabaho, aral ka lang ng salita. But, kailangan maging klaro na po sa lahat sa atin na mga mananampalataya na ang binabanggit pala ng Panginoon doon sa Sabbath day ay hindi po yung Sabado, but ang Sabbath day, okay? Sabbath day is equal to eternity. Sabbath day or Sabbath rest is eternal life, eternal salvation. It is being with God for eternity. Yun po ang ibig sabihin ng Sabbath rest. Yun po yung Sabbath day. Yun po yung kapahingahan nating mga mananampalataya. Bakit? Kasi hindi na po natin, di ba, sabi kanina, wala kang tatrabahuin, huwag kang magtrabaho, upo ka lang dyan, hilata ka lang dyan, kain ka lang, mag-aral ka lang. But, yung kapahingahan po na binabanggit actually sa Sabbath day is what? Kapahingahan na hindi na natin kailangan pagtrabahuan ng ating kaligtasan. We do not need to work for our salvation. Kaya nga po may kapahingaan na tayo. Di ba sabi ng Panginoon, and you will enter my rest. Why? Kasi hindi na natin kailangan trabahuin yung kaligtasan natin upang tayo ay magkaroon ng relasyon sa Panginoon at makapasok sa kaharian ng Panginoon. No! In Christ, we have rest. Kasi siya ang nagbigay sa atin ng kapahingahan. Naintindihan niyo po yun, mga kapatid? So, ang kapahingahan, ay sabi ko nga po, usually ang word na kapahingahan ay ginagamit sa pagkaligtas mula sa pagkaalipin. Tayo rin po ay may kapahingahan na. Bakit? Tayo po ay naligtas mula sa pagkaalipin ng kasalanan. And we are no longer in bondage to sin. And so we are saved. By the grace of God, through Christ, by faith alone. Naintindihan po natin yun, mga kapatid. So again, verse 2 ng Jeremiah, nire-remind ni Lord, pinapaalala ni Lord yung ginawa niya sa pagliligtas niya sa mga Israelita mula sa mga Ehipto.
Please remember that. Verses 1 and 2. Very important po yun para mas maintindihan natin yung mga next verses. Kaya nga po ako po yung tawag dito. Please, study the word. Huwag nyo lang pong basahin ang salita. Huwag nyo lang pong basahin. Hindi po yan kung ano yung chapter, yun lang babasahin nyo. Kailangan nating basahin ang buong Biblia upang maintindihan natin. Kanina, sana po naging example po yun sa inyo na ang pag-iintindi ng salita ng Panginoon, hindi lang yan yung verse na yun, but meron niya maraming mga related na mga verses para mas maintindihan po natin. And again, hindi po doon, but sa paghahayag ng Panginoon lamang maintindihan natin ang lahat ng ito. So let's pray to God. Let's ask for His revelation. Mag-pray tayo ng paghahayag ng Panginoon upang maintindihan natin ang Kanyang salita. So kaya nga sabi ko po kanina, nag-aaral ako kanina, hanggang verse 6 na talaga na kaya ko. So you see, studying the Word of God is hindi po simple. Kailangan natin i-devote ang sarili natin sa pag-aaral ng salita. Kaya nga po tinatawag siyang devotion. Maging devoto ka. No, devote yourself in the study of the Word. So doon lang po tayo magtatapos. Bukas magpapatuloy tayo sa verse 3. Study the Word of God, mga kapatid. Okay po? So kung may tanong po kayo, sana itanong nyo po bukas. Okay, mag-usap-usap tayo bukas. So kung wala na po, dito lang tayo magtatapos. Okay? Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa salita na pinapaintindi mo ngayon sa amin kung paano mo po ginagawa, kung paano mo po pinlano, kung paano mo po isasagawa ang pagiging ganap ng iyong pong inihayag na at pinangako, Panginoon. Maraming salamat, Lord, dahil ito'y tunay at ito'y nangyayari na at ito'y mangyayari. Para po sa iyong kalawalatian. Ipaintindi mo po pa to sa amin. Patuloy ng ito ay maging pagpapalakas at pagpapatibay at pagpapalago ng aming pananampalataya, pagsunod at pag-ibig sa iyo, O Diyos. Maraming salamat. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng sumali. God bless po. See you po bukas. Bye-bye.